tanong mo kay Sen. Sige, balikan mo. Kasi parang yung ginagawa ng China sa atin at gustong mangyari ng mga Chinador at ni Digong, ni dating Presidente Duterte, na gusto ipamigay na lang para wala ng gulo. Parang martir ka sa isang relasyon. Correct. Na ikaw ay ano ang tawag doon Binubugbog. binubugbog, sinasaktan, inaabuso, emosyonal, physical. Pabayaan. Tapos nangangaliwa pa. O parang gano'n, parang okay lang sa'yo yun. Diba? Hindi. Hindi okay Hindi yun. talaga. Kasi parang gano'n yun mixed di ba? Oh. Parang yun ang ginagawa ng China sa atin na pumapayag tayo. Diba? Bakit? Parang kinukonsinti natin. Oo. Baliktad sa dapat natin. Kasi parang sinasabi yata ni Digong, yung malaki naman tinutulong sa atin. No, hindi rin totoo. Okay lang. Pero yung po yung sinasabi niya. Sabi niya, pero hindi Alam mo, totoo. yung tama yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros na hindi totoo. Because nakita ni Senator Risa Ontiveros yung epekto Pumunta si Senator Risa. Number one, kung sinasabi lang malaki na itutulong ng Chinese, bakit wala ibang pagtulong yung Pogo? Grabe, laking lago. Hindi ba ni Senator Risa yun? Mali. May tama, may mali. Mhm. Malaking tulong para sa pamilya ni Duterte yun. Sigurado yun. Hindi, Diba? ako kasi, sa akin lang sorry for my words. This month is Women's Month. Yes, salamat sa pag-alala. Masakit para sa atin yung bansa natin na pinapasok nila yung ganyang klaseng karumal-dumal na pagsusugal na ibin mamamayang Pilipino na ordinaryo nagsusugal. Pakiramdam ko sa please pardon me, I need to use this word. Ginagahasa yung Pilipinas. Totoo. Talaga. Nakita ko yung malulon, yung malulon sa bisyo ng katulad sugal. Biruin mo, yung magbubuti, may cellphone, nag-scatter. Grabe. Yeah, kasi yung mga pogo na binan, nagkaroon ng anti-pogo law, nagbago lang ng business model ngayon, nandyan, sa mga online gambling. So talagang ang laki ng dago. Meron nga po akong girlfriend ko na nakita ko nag-scatter. Sweet. Scatter. Natalo na nga ako ng 2,000 Sabi ko, pag tinuloy mo yan, hiwalay na kita. Kasi baka madami pa ako sa'yo di ba? Dapat ganun ang mindset. Kung gusto mong iligtas yung pamilya dapat sabihan mo na hindi tama. Malaking bagay yun Pero ang sugal kasi talagang nakaka-addict. Addiction yan Parang yung pagbe-bake mo. Di ba? Nagbe-bake ka? Oo. Talaga? Bake po. Ano po? Oo, vape po. Vape. Sorry, akala ko bake. Yung vape po. Vape? Iba po yun. Tenga ko. Sorry. Sir, iba po yung nagbe-bake. Sorry. Oo, yung Okay. Bake a cake, iba pa yun. Bake and wake. Wake and bake. Iba pa yun. Iba pa yun. Gawain yun ng anak ng dating presidente. Oo, yung bunso. Pinagdaan mo pa talaga sa akin. Kailangan tumulay. Sabi ko, teka lang, ano kunik doon? Teka lang. Parang nagre-reading sa utak ko. Teka nga. Pala, pinagdaan mo lang pala sa akin, boss Mike. Kailangan may kulay Diskarte ka rin. Diba? Parang yung kamuning nagawa ng bago. Naku, napag-usapan natin yung kamuning. Nakita niyo pagbabago. Diba? Ginawa yung bagong flyover ng Kamuning para sa tao. Nakita niyo yung gawa ng Duterte? Ginawang tarantado yung mga tao. Parang gawang bobo at gawang makatao. Makatao. Diba, Gawang barumbado, gawang mamamatay tao, at gawang pro-life, makatao. Sino saan kayo makakita? Diba? Paahon na. Lalakad ka konti, may paahon na naman. Tapos may tuktok pa, may summit. Mountain climbing. Pero nakita niyo po ba yan? Sa Kamuning. Senator Risa, yung pag pinanin niyo po, pagbaba niyo, kabilang buhay na. Sobrang taas po. Pagbaba ko, kabilang buhay na. Tatantos ka na rin sa Pedro. Ito magandang Ito magandang sagot dyan. Nakita nyo na yung katarantaduhan ng nakaraan. Sen, sorry, hardcore kami talaga Sen. Pero gusto ko talagang maging totoo. Nakita na natin yung katarantaduhan ng nakaraan Pogo, sugal, EJK. Pambabastos sa babae. Diba? Tapos, ito pa yung pinakamasakit sa simpleng bagay. Nakita mo yung pagkatao nila. Pero mo yung footbridge. Kung gusto ko talagang pagaanin ng buhay mo yan, sinong tanga? Napapangating ka, may isamit, may diretso mong patas, may pababang ganun. Sinong tao ang mag-iisip na bakit ganyan na ginagawa niyo sa Pilipino? Ginagawa niyo kaming bobo, ginagawa niyo kaming tangan. Sino
andun. Literally, mararamdaman mo sa katawan mo. Diba? Yung ugaling, ganon. Sen, Mag-construct tatanungin ng ko po ganon. kayo, seryoso. Mm. Kung sakali po ba kayo ay mahalal bilang leader ng bansang ito, pinakamataas na leader, gagawin niyo po ba yung tulay na yun? No way. At saka, kung mangyari sa akin yung ganon, Opo. yung ganon scenario na yon, didisiplinahin kong DPWH at ang mga city engineering offices, ayusin nyo yung mga infrastructure para sa tao. Yun na nga. Diba? Tama po. Livable cities dapat. Pero di po ba, sabi nga ni Duterte, yung kanyang plataforma bago po yung election, sabi niya, ang aking gagawin ay 3 to 6 months, uubusin ko ang korupsyon. Wala nang korupsyon in 3 to 6 months. Wala na rin droga in 3 to 6 months. Pero, Sen, budol Kasi wala namang pinakulong na big time drug lords. Tsaka big time magnanakaw. Sen, Wala rin. kung sakali kayo ay papanig at kayo ay papagdesisyonan ng mamamayang Pilipino, ipakukulong mo ba yung mga drug lords sa Pilipinas? Of course, bahagi yan ng trabaho ng Philippine National Police, di ba? Na kapag may lumabag sa batas, at kasama na yung ating drugs laws, syempre dapat ang magkasala ay makulong. And importante na Division of Labor sa Philippine National Police at yung health system natin. Para sa mga nalululong, di ba, ang approach ko talaga public health. So harm reduction, edukasyon, rehabilitation. On the demand side yan. Sa supply side, yung mga talagang nagmamanufacture at nag-i-import, pati mula sa China. Opo. Dito, at pinamumudmud yan dito, pinagkakakitaan nila, kailangan talaga yung no nonsense, effective, human rights-based pa rin, pero disiplinadong law enforcement. Ang galing. Dapat ganon. Hindi nyo po palulusutin yung nilalagay po sa loob Magnetic ng lifter. magnetic lifter. No way. Dapat walang ganon. Kasi Oo. pinagtanggol pa ho nung dating presidente yung pong mga nagpadala nun Dapat ipagtanggol natin yung dapat ipagtanggol. Opo. At yung hindi dapat ipagtanggol, yung dapat panagutin natin. Opo. Sen, ano po masasabi nyo sa karapatan ng kababaihan? Kapag kayo ho ba ang susunod na maging presidente ng Pilipinas, this is a biggest responsibility. Kasi 6 years mong hahawakan ang buhay ng mga Pilipino. At 6 years na ipagkakatiwala sa'yo ng bansang Pilipinas ang kapakanan natin. Paano mo pauunlarin ng bansa natin? At paano mo aalagaan ang mga Pilipino? Daming Parang yan ang yan ang tanong ng buhay natin sa ngayon, di ba? Kasi gusto natin na sa mga susunod na eleksyon na maghalal tayo ng mabubuting mga gobyerno. Kung maging bahagi ako diyan, kung mangyari diyan sa akin yung senaryo mo, ang daming nating kailangan gawin pa. Isa na yung sa anti-corruption. Linisin natin yung politika natin at paggogobyerno. Ang laki na ng pagsisimulan dun sa flood control scandal nung nakaraang taon. Okay. Ang dami nang na-investiga, na-discover sa Quadcom sa House, sa Blue Ribbon sa Senate, pati for a few months yung Independent Commission on Infrastructure. Ang dami nang na-case build up ng executive. Naghahain sila ng mga kaso. Kailangan ipagpatuloy yun. At masakit man sa mga institusyon, pati sa Senado, kailangan naming harapin yun. Isa yon, malaki na yon. For the next 6 years, dapat tuloy-tuloy yung paglilinis ng paggogobyerno. And then sa ekonomiya, ito exciting. Kasama na yung pagsasaayos ng infra natin, pati mga pedestrian overpass. Ang daming dapat ayusin, palakasin ang agrikultura, yung mga industriya natin, manufacturing na mayroon pa tayong, sabi ng mga ekonomista, competitive advantage na mahuhuli. Hindi pa tayo napag-iwanan talaga ng barko. Tutukan natin. Palakasin pa rin natin yan. Including services, tourism, may manufacturing, tapos sa IT sector. Ang dami pa nating pwedeng habulin sa ekonomiya na hindi imposible ang pangarap maging middle income country tayo at isa sa mga middle powers. Tapos sa kultura, yung
mas pagkaisahin ulit tayo mga Pilipino. Kasi sobra tayong Pinaghiwa-hiwalay. pinaghiwa-hiwalay, pinag-away-away, literally pinagpapatay-patay sa isa't isa. Sino namang sambayanan pwede mag-survive ng gano'n? So, tingin ko, the EJ case, yun ang Mine. pinakabangungot sa akin Yes. sa lahat. So, Nawala pa yung kailangan- morality. Nawala. Kasi, di ba, yung tama, Nyolo, ginawang mali. Yes. Po yung, At yung mali, ginawang tama. yan po yung Parang nabalutod tayo sa tawag namin dyan na Sen ginawang normal yung yung abnormal. diba? Tapos ni-normalize yung maling-mali. Kaya, Actually, Sen, every Patay. time na ano yung kay EJ, pasensya na. Yeah. Kian De Los Santos is one of my Yes. friends. Really? My Oo nga God, pala, Sen. condolences. Kabarangay ko siya. Nakaro ko sa Talaga? plastic. Oh my God. Ang sakit, nagsisink in pa rin sa akin yung in-extra, Oo. siya. Dinamay sa pangkota. Yeah. Kaya na galit ako every time na makikita. Kasi if kung pipiliin ka ng taong bayan sa laban na to, pananagutin mo ba lahat sila? Yes. Kasi sa ngayon, 3 pa lang ang pinapanagot ng korte, di ba? Kasi tatlong nasasaktan ako sa pinakapumatay- nisa. Oo. Kasi nasasaktan ako eh. Ang daming pabor sa pagpatay. Grabe. Ang daming pabor na Pilipino. Ang mindset nila, akala nila maganda yung pagpatay. Diyos Sabi ko. nila napapanagot naman daw. Pero Hindi eh. tatatlong tao. Tatatlong pinakamababang ranggo Pero sino ba yung mga arkitekto ng Yes. buong kampanyang iyon? Sino ba nagdesenyo niyan? Kaninong orig na evil idea yan? Meron po akong kilala. Yung hindi na po yata pumapasok na kasama nyo sa Senado. Opo, kasama Pala, yata yun. oo. Kasi may warrant yata yun sa Kaya nga ICC. eh. Pero, Big Buddy! Sen, ito, seryosong tanong ulit. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Oo naman. Kasi may nag-text po, sabing ganon, ang mga politiko daw ay mahilig lang mangako, Yes. magsalita, Mhm. masyadong mabulaklak kapag ka nagbibigay ng mensahe. Mhm. Pero matagal ng panahon, puro ganyan. Wala naman nangyayari. Mhm. Hanggang ngayon, nandoon pa rin yung hope, yung pag-asa na pinapaasa ng mga politiko. So, sabihin ko na, nakatulad mo. Mhm. Pero, bakit ganon, Sen, yung mga kababayan natin, hanggang ngayon, yung pag-asa na yun, hindi pa rin nila nakukuha. Hindi ko masagot. Ang masasabi ko lang, kasi sarili ko lang ang mapanghahawakan ko. Hindi ako makapagsalita para sa lahat. Kundi respetuhin yung damdamin nila. Pero ako, kahit sa mga araw na ang hirap-hirap na ng sitwasyon natin, na hindi ako optimistic or gusto ko na maging pessimistic na sa araw na yon, pilit ako kumakapit sa pag-asa. Kasi minsan yun na lang ang meron tayo. And sinusubukan ko pa rin na, kumbaga, i-pay yung dues ko. Alam ko, mahilig ako magsalita tungkol sa mga pangarap natin, mga ideya, pero masasabi ko naman in all honesty, sa nakaraang mga taon na nagtrabaho ako dati sa House, ngayon sa Senate, meron din naman ako mga pangakong natupad. Yun. Meron din naman po. Ako sa Last na. Tapos, bibigay ko na sa inyo. Okay lang? Sige. Sen, siguro mga 5 tanong. 5 tanong. Last na ba yun? Meron po kayo Last time. may bahay po kayo sa Forbes Park? Never! Kasi kung meron, ilan ang gusto nyong bahay? Isa lang at hindi sa Forbes. Mahilig po kayo kumain ng kabyar? Hindi. Paminsan-minsan nabubudbud siya dun sa mga, yung ano ba yun, appetizer. Meron po akong kilala. Pero hindi, Meron po akong kilala. Walang kabusugan Umay, sa kabyar. hindi na umay. May Ferrari po kayo. Oh, walang-wala. Ay, Hello. meron po akong kilala. Ilang beses na ako Lahat- napagkamalang ang tawag doon, backup vehicle. Meron po akong kilala. Lahat yata ng model ng Ferrari meron siya. Wow. Meron po kayong helicopter at aeroplano. Lalong wala. Oh, meron din po- Commercial flight ako lang. Meron din po akong kilala. Oo, ilan na yata yung helicopter at aeroplano. Wow. Hindi pa rin tumitigil siya. Wow. Opo. Sana, Parang hindi masaya yung ganung buhay. Sen, No? ano? Hindi ka na makontento. Opo, kasi ang buhay naman natin parang pagkain yan eh. Aha. Na meron tayong hangganan lang para mabusog. Correct. At kapag kinuha natin yung sobra-sobra sa plato natin, ang mangyayari yung sobra nung tapon eh. Sayang. Di po ba? Samantalang iba ay gutom. Gutom.
Pero may hangganan lang naman yung gutom na yung busog natin. Pero bakit yung iba, kung kumuha ng pagkain, meron ng hawak dito, kukuha pa ng isang plato, halos magkatapon-tapon na para lang ilagay sa mesa nila. Pero sa mesa nila hindi naman mauubos kung hindi mapapanis lang na imbis na kainin ng iba. Correct. So parang ganun kasi. Parang nakakalungkot, may mga ganun tayong nahahalal na hindi nasusuring maigi ng ating mga kababayan. Maganda ang Pilipinas. Ang yaman-yaman. Napakaganda. Di ba, Sen? Napakaganda. Ang yaman-yaman. Actually, mayaman tayong bansa. Hindi tayo mahirap. Meron akong patunay dyan. Ang dami na akong nagnakaw dito, hindi pa rin bumabagsak at lumulubog. Di po ba, Sen? Ilang dekada na po ninanakawan ng bansang Pilipinas pero hindi pa rin lumulubog. Ganon kayaman ang Pilipinas. So imagine, i-cut out natin ng corruption, gastusin ng maayos ang mga pera. Tama po. Oh my God, lahat maaahon sa kahirapan at yayaman yung ekonomiya at yung buong bansa natin. Yan. Yes. Sana lahat ng senador kagaya niyo. Kung ganyan ang mindset ng senador, maaahon ang bansa natin eh. Kasi bibilangin natin, ilan lang sila na may mindset na ganun eh. Yung the rest, makakanta lang na ito eh. Dalindibig. Your Honor, ayaw tagalugin. Meron lang, kilala ko yun. Ayaw niyang tagalugin. Yung I move your honor, gusto tagalugin pa. Pag Tagalog daw, sabihin mo I move your honor, gusto niya, igalaw mo your honor. I move. Yung I move, gusto niya tagalugin, igalaw mo your honor. Alam ko, Sen, kayo po ay pro sa mga kababaihan. Siyempre. Meron pong nag-viral, isa hong kongresista. Ay, nako, alam ko na kung sino yan. Alam niyo na po yung Marites na yan. Opo. Hindi po Marites pala, True Lalo. True Lalo yun. True Lalo. Sen, ano po masasabi niyo sa kanya? Kailangan niyang mag-sorry, ng totoong sorry. Kasi yung sorry na parang yung may kasalanan ka, siya pang may kasalanan, o yung ibang na-offense sila pa ang may kasalanan. Hindi yan yung totoong sorry. And then, kasunod ng sorry, kailangan magwasto. Gumawa ng something para, di ba, mag-make up nung napakaseryosong offense na yon dun sa taong iyon. Kasi naka-broadcast ba para sabihin yun? Tayo kami naman po pagka kami lang. That's below the belt. Kabastusan na yun eh. Yeah. Alam mo, meron tayong di ba? Anti-bastos law. Yes. Bawal bastos lo talaga. Saka yung sipol, sa Quezon City. Oo, may ordinansya pa. Sa QC. Catcalling. Baka hindi siya yung hindi siya yung nagpanukala ng batas kaya hindi niya alam. Pero sinabi ni Mayor, siya yung pinag-uusapan natin, ang majority leader nung pinasa nila yung ordinansya. Dapat alam niya yun. Parang Maalala niya yun. Parang sabihin mo na sa tao na, uy, okay na yung mindset mo lang. Pero, tsaka i-broadcast mo pa yung yung imagination ba niya? Hindi ba? Yung pangalandakan, whatever. Ang gusto kong malaman kung gaano nasaktan yung asawa niya. Ay, hindi ko. Ayokong imaginein. I'm sure nagalit siya. Itanong natin kay Sen kung sakaling kayo lang po yung may bahay nung ating pinag-uusapan. Ano po yung inyong mararamdaman? Aawayin ko siya. Magkagalit. Kasi kabaro ko yung babaeng yun eh. And isipin ko, sarili ko, babae din. Mga anak, babae rin. Diba? Dapat ilagay natin sa ayos yung ating ugali at yung pag-uugali natin. Bumabalik lahat eh. Masakit. Parang ano lang yun yung kasabihan po, di ba? Yung sa family planning. Kung sila'y mahal mo, magplano. Correct. Yung sa gusto ko yan. Kung tumigas ang buto mo, magbanyo. Yun lang yan. Tapos maghugas ng kamay pagkatapos. Maghugas ng kamay mo. Ganun lang yan. I have two last questions. This question is very important for us. I am a Marcos loyalist. And alam natin na kayo po ay galing po kay late President Pinoy. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize na marami pala siyang maganda na gawa. Oo. And I'm very sorry sa mga bashing na inabot niya. Nasaan ako doon. Pero, ngayon, nakita natin epekto nung si Pinoy, andun yung routine na hindi tumataas ang bilihin, andun yung hindi natin dinadanas yung ganito, na katulad na dinasa sa mga Duterte. So, nakita natin difference. Sen, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos,
kapag bumaba na siya sa pwesto at kayo na yung pinili ng mamamayang Pilipino, so anong ipagpapatuloy mo sa kanya, sa administrasyon niya? That is my first question. Okay. Last two. Okay. Top of mind. Kasi ito yung dalawang issue na kahit opposition ako, magkaisa kami sa policy position. Una na, yung pumihit si Presidente mula sa halos exclusively nakafocus lang sa Beijing, dun sa mas malawak na hanay ulit ng mga bansa sa mundong ito. At hindi lang sa Amerika, sa iba pa na kadiwa natin. Ang pangalawa yung Pogo. That's why, yun yung dalawang sona niya na nung sinabi nila yon, yung position niya tungkol sa foreign, doon lang ako nag-standing ovation at palakpak. Kahit hindi ko siya nilalapitan after or what, I mean, nakatayo lang ako pagpasok niya, paglabas niya, syempre, respeto sa office, di ba? Pero yung dalawang sinabi niyang yon, I can give credit where credit is due. Kapantay na pwede akong pumuna, pwede akong mag-propose ng alternative pag may nakikita naman akong needs improvement. So, ipagpapatuloy ko yung ganyang foreign policy at ipagpapatuloy ko yung pagsasaayos ng ekonomiya natin at tanggalin natin yung mga nega na industriya kuno na panay suffering ang dinadala sa atin. And yun, gamitin natin yung yaman ng Pilipinas para paunlarin talaga lahat ng tao. So kasi, sigit ko lang kaya, yung kagandahan po kay Presidente, parang wala po sa kanya yung kulay, di ba po? Yung kulay na pink, yung mga ganyan. Kasi lahat katulad nyo po, yung Pogo, tingnan nyo po, di ba? Talagang inalis niya. Tapos yung mga dynasty bill na mga author nyo, di ba po? Talagang pinakinggan niya, pinaprioritize niya ngayon. Nagulat nga ako, nilagay ng LEDAC na siya ang chair na number 1 priority legislative agenda ang anti-dynasty bill. Sabi ko, sige, tingnan natin. Gaano kalayo natin pwedeng ma-push to. And thank you sa magandang sagot, Sen. Ito yung last question ko. Kakulango.
sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga